The love we have is the thing that constantly binds us and keeps us this relationship on fire. It's hard to describe our relationship kasi for me, kakaiba. It's very unique. Why? Example pa lang sa City Hall habang nagpa-process tayo ng marriage license. Nagbabatuhan na tayo ng ID sa kapoto dahil sa inis sa isa't isa. But still, itinuloy pa rin natin yung kasal kasi ang laki na ng gastos natin. Madaming ganung senaryo, but breaking up is never an option for us. First quarter pa lang ng pagiging BFGF relationship natin, we're already talking about marriage up until we lost that desire and enjoy na lang our current status. And now, we are here manifesting that almost forgotten plan, standing in front of our close family and friends, and above all to our Almighty God, vowing to be with each other's side until the last breath of our lives. I promise to maintain this kind of bond we have since then, the bond that only works for us. I vow to be with you and cheer for you in all of your failures and successes, to be your go-to person para makinig at manermon at the same time. I vow to be the same Vanessa na natiis mo ng 4 na taon at tinitiis ka hanggang ngayon. So it's a tie, eka nga. I vow to love and nurture the future family that we will establish together by God's grace. I vow to be a submissive wife. I will try my best to become obedient in times when my conscience conflicts yours. Lastly, for better or for worse, in sickness and in health, I will always choose to be with you. I love you, mahal na mahal kong Joel. Amen. Lalo ako nilamig. Pwede ba hinaan yung aircon? Salamat at hingin ko yung sing-sing. Okay, ang Vanessa, ibinibigay ko sa iyo ibinibigay ko sa iyo ang sing-sing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig ng dalisay ng aking pag-ibig sa iyo. sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng Banal na Espiritu. Pakilagay mo. Ayun. Bigay mo kayo. Sige. Ayun. Joel, Joel, ibinibigay ko sa iyo ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito, bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. ng aking dalisay na pag-ibig. Magpapakasal ako sa iyo Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. at ng banal na Espiritu. Yan. Sige. Okay, ngayon naman ay kukunin natin yung Biblia. Sino yung ring bearer natin? Bible bearer. Bible. Bible, Brad. Yan. Okay. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? Ito ay makapangyarihang aklat ng Panginoon. This book is powerful. May kapangyarihan itong magbago ng buhay. May makapangyarihan na kayang masolve yung problema. No? Ganito katindi ang salita ng Diyos. Bago ko ibigay sa inyo to, meron lang akong mga bagay na sasabihin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Una, ang sinasabi ng salita ng Diyos na lahat tayo ay mga strangers lamang sa mundong ito. So the Bible tells us that all of us are strangers. Pag sinabing strangers, estranghero, hindi tayo taga dito. Amen po? Hindi tayo taga dito. No, ibig sabihin, meron tayong lugar na
papupuntahan. Kasi estranghero nga eh. Kagaya ko, estranghero naman ako. Hindi naman ako taga Bulacan eh. Ako ay taga Bohol, pero lumaki sa Bukidnon. Tapos nalipat dito sa Bulacan. Triple B. Okay? Yun ang sabi ng Biblia, na lahat tayo ay strangers. Pangalawa, sinasabi din ng salita ng Diyos that all of us are what? Are just stewards. Pag sinabing stewards, katiwala. No? Ibig sabihin, wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Kahit na yung buhay natin, hindi tayo ang may-ari nito. Hindi tayo ang may-ari. Ang may-ari talaga ng buhay natin, ang ating Panginoong Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, sabi ng Bible, moreover, it is required for a stewards. Yan, katiwala. Yung buhay ko ay ipinagkatiwala lang ng Panginoon sa akin. Kaya tama yung kantang hiram sa Diyos. Pag sinabing hiram, may may-ari. May nagpahiram. At yung pangatlo, sinabi ng salita ng Diyos na lahat tayo ay sinners, makasalanan. Sinners. At ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya pala ang tao ay talagang, ito ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan din ay kamatayan. Sa Romans 6:23. So dahil sa lahat tayo ay makasalanan, meron pong kabayaran yung kasalanan. Ano yon? Kamatayan. Pwede kayong umupo muna kayo sandali. Ayan. Gusto ko lang bigyan ng diin ito kasi napaka-importante nito. Kanina pong umaga ay nagulantang ako sa balita. No? Nagpapahinga pa ako kasi katatapos lang ng radio broadcast. Maya-maya yung isa kong kaibigan na police captain biglang nagpasa sa akin ng message. No, meron akong tropa na ano pa lang, 30 years old. 30 years old. Police patrolman. Na disgrasya sila sa San Rafael bypass. Tatlo sila, yung nag-drive, yung kaibigan ko rin na police captain, siya yung nag-drive. Tapos, diyan sa bypass ng San Rafael, pag overtake niya, kaya lang sa kanan eh. Nung overtake sa kanan, merong elf na nakaparada, doon sila sumalpok. Kaya yung isa ang namatay. No? 30 years old, single. Ang tanong, ba't siya namatay, pastor? Kasi na-aksidente. Pero alam niyo ba ang pinakadahilan bakit ang tao namamatay? Baka nagtaka kayo, bakit kasalan ito, may kamatayan pinag-uusapan. Kasi papatay na natin yung pagkabinata at dalaga nyo. Ha? Gusto ko lang itong i-share sa inyo. Sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. At dahil sa lahat tayo makasalanan, lahat tayo mamamatay. Amen? Walang tao sa mundong ito na hindi mamamatay. Kaya nawa, hindi niyo sayangin yung pagkakataon na ito. Isang araw, mamamatay din ako. Amen? Uy, may nag-amen. Sino yun? Kaya medyo malungkot ako kanina no? Kasi yun yung taga-timpla ng kape namin pag kami ay pupasyal doon sa kampo nila. Pero yan ang sabi, totoo talaga ang Biblia. Totoo talaga ang Biblia. Ang sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun, kaya pala ang tao namamatay dahil sa kasalanan. Okay? Ngayon, sa Bible, meron dalawang uri ng kamatayan. Ang unang kamatayan, lahat tayo niyan makakaranas. Lahat tayo makakaranas. Ito yung tinatawag na physical na kamatayan. Maaring ayaw mong pagtuunan ng pansin, ayaw mong pakinggan, wala kang pakialam, pero sabi ng Bible, prepare to meet thy God. Kahit na ayaw mo, isang araw, pag namatay ka, haharap ka rin sa Diyos. Maraming tao ayaw makinig sa salita ng Diyos.
Pero darating ang araw, pag namatay ka, doon mo maalala, uy, meron palang nangaral doon sa kasalan ni Joel tsaka ni Vanessa. Oh. Sana tinanggap ko ang Panginoon. No? So ganito po, meron dalawang klaseng kamatayan na tinutukoy ang Biblia. Yung unang kamatayan, lahat tayo makakaranas niyan. At ang kamatayang ito, nakatakda ito sa bawat isa sa atin. Sa Hebrews 9:27, sabi ng salita ng Diyos, it is appointed unto men once to die. So yung kamatayan ay naka-schedule. Death is scheduled. Amen? Sa ayaw man natin sa gusto, mangyayari yan. Kasi if God, who's the one who makes the schedule, it is sure. Sigurado talaga yan. Bakit? Diyos ang nagtakda eh. Tama po? Tayo, marami tayong plano. Marami tayong taong kakausapin, pupuntahan. Pero ang tanong, sigurado ka ba na mangyayari yun? Sabi ng Bible, huwag mong ipagyabang kung anong mangyayari bukas kasi hindi mo alam talaga kung anong mangyayari bukas. So death is scheduled and death is sure. Death is a serious matter. Seryosong bagay ito. Sa mga Bisaya, kami noon, pag nakarinig kami ng kamatayan, meron tayong ginagawa, Brad, no? Anong tawag natin? Simbaku palayo. Simbaku palayo. Yan, simbaku palayo. Pero sa Biblia, dapat pinaghahandaan talaga yan. Yung kamatayan. Okay? So, ang unang kamatayan, lahat tayo niyan makakaranas. Ako, ang dami kong kaibigan ng namatay na pastor. Ngayon lang, merong pastor na binabiyahe papuntang Bacolod. 47 years old, namatay sa kaiinom ng organic drinks. Ano yun? Mountain Dew. Puro Mountain Dew. Nagkasakit. Isang atake lang, patay. No? So, given na yon na yung kamatayan, mangyayari sa atin yan. Pero, merong isang kamatayan na dapat na hindi natin maranasan. Ano yon? Yung tinatawag na pangalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na ang kaluluwa mo sa impyerno pupunta. Kung ikaw, ayaw mong makinig, ayaw mong tanggapin si Kristo na yung sariling tagapagligtas, sana hindi ka na lang pinanganak eh. Maaring mag-enjoy ka man sa mundong ito. Lahat na ng lugar puntahan mo, lahat ng kasalanan gagawin mo. Pero pag namatay ka, impyerno ka naman. Tagapagligtas. Tayo manalangin, dakilan Diyos. Marami pong salamat. Sumunod kayo sa akin. Sa oras na ito, na akin pong nalaman ang simpleng paraan ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Kaya patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa buong puso ko na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Dalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung kayo ay tumanggap sa Panginoon, ito ang sabi ng Biblia. Sabi sa Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos, pero may karugtong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, yung mga taong hindi sumampalataya, hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, hindi yun anak ng Diyos. Nakuha niyo? Ang mga anak lamang ng Diyos, yung mga sumampalataya. Kaya, pag wala kang pananampalataya, hindi ka anak ng Diyos. Pag dumating yung time na ikaw bawian ng buhay, hindi ka pupunta sa tahanan ng Diyos sa langit, kundi sa lugar na naglalagablab na apoy. At may asopre pa yun. Ang tawag doon, impyerno. No, ang pinakadahilan bakit ang mga pastor nangangaral, nagpapatuloy sa pangaral, dahil may impyerno eh. Kung walang impyerno, ako walang impyerno, well, hindi na ako magpapastor. No? Mag-inuman na lang tayo, no? Kung walang impyerno, pero merong impyerno eh. Okay? So, Joel, Vanessa, tayo kayo uli. Patapos na tayo.
Kayo ba'y nangangako na anuman ang nakasulat dito sa Biblia